Summer na naman dito sa Pilipinas and bigla namin naisipan na umakyat ng bundok since kakalipat lang namin dito sa may bandang Rizal. Na-discover namin na sobrang dami palang pwedeng galaan. Yan, since nature lover talaga kami. And for today's video, ang isi-share namin is yung mga i-empake namin camping days. Yung mga basic essential lang naman or starter pack. And take note, hindi pa po kami professional. Pero tara, samahan nyo akong i-empake to. So, ang pinakauna kong i-share sa inyo is of course yung outfit namin. Para sa akin kasi napaka-importante na komportable ka sa susuotin mo, lalo na kung aakyat tayo ng bundok. Pero kahit saan naman lugar, 'di ba? Mas may enjoy mo yung pupuntahan mo kung komportable yung suot-suot mo. So, dalawang pair 'yan. Ito para kay kuya, ito para sa akin. So, ako fan talaga ako ng dry fit. Ewan ko lang kasi sobrang sobrang convenient kapag suot-suot mo siya. Lalo na kapag yung pupuntahan mo is mainit na lugar. Ayan, presko siya. So, yan. Ito, kahit yung sombrero ko, ayan, dry fit siya. Para kahit basang-basa na siya ng pawis, pwede mo siyang laban or kusutin. Or kahit mabasa siya, okay lang. Tapos, yan, sports bra. Tapos, yung sa top ko, ito lang siya. Ayan, parang jacket na may zipper. Ayan. Na long sleeves siya. Tapos, syempre, leggings. Ayan. So, almost the same lang din kami ni Kuya kasi mahilig din siya sa dry fit kapag ganyan na umaakit kami ng bundok. Mas komportable kasing suotin. Ewan ko sa iba, kung trip nyo mag-crop top or mag kung ano-ano, bahala kayo. So, pagdating naman sa face, yan, meron akong, or sa yan, bandang face, meron akong neck bandana. Ayan. Kasi, ayaw naman nating mangitim yung batok natin, lalo na kapag maaraw, diba? Tapos, ito rin naman yung ginagawa kong mask kung sakasakaling maalikabok yung lugar. O, diba? Ayan. Nakalagay lang yan sa leg ko. Tapos, maliban dyan, meron din akong gloves. Ayan. Dala-dala ko yung gloves. Para kung sakasakali na kailangan mong humawak sa bagging, ayan, diba? At least protected yung kamay mo. So, same lang kami. Pares lang kami ni Kuya halos. Ayan. May sombrero din siya. Tapos ito yung para sa legs niya kasi hindi siya komportable talaga sa mga pants kapag umaakit ng bundok. So, ito, inilalagay na lang niya to sa may binti niya. Ayan. Yung sa mga riders. Ayan. Ito yung nilalagay niya sa may binti niya. Since stretchable naman siya, kasyang-kasya yan. So, meron din siyang gloves. Ayan. Para protected yung kamay niya. Yung sa kanya, imbis na neck bandana, mas prefer niya yung ganitong mask. Ayan. Yung naka-strap lang. O, diba? Ayan. Yung ini-strap lang sa mukha. Para kung sakasakaling maalipabok nga yung lugar. Ayan. Yan yung mask niya. Sa footwear naman, ako mas preferred ko talaga yung sandugo na sandals. Pero kay Kuya, gusto niya yung parang ganyan na non-slip na shoes. Ako kung nakikita niyo. Malabo ba? Ayan. So, ito yung akin. Ito yung kay Kuya. And, meron akong extrang baon. Kasi, syempre, kapag nasa bundok ka, syempre, minsan madalas madulas yung bato. O, yung mga bato. So, nagbaon na rin ako ng non-slip na footwear. Ayan. So, ito pwede rin to kapag nagdadagat. Ayan. Para hindi mainit sa paa yung buhangin. Ayan. Pero pag sa bundok, ayan, mas preferred ko to kapag mabato. Ayan. Para hindi masakit sa paa. But at the same time, parang nararamdaman ng paa ko kaagad. Kasi feeling ko mas nakakabalanse ako pag ganito yung suot-suot ko. So, yan. Yan yung mga susuotin pa lang namin. Ayan.
next, meron naman ako ditong waist bag. Ayan. Para naman to sa mga importanteng gamit, like yung wallet. Ayan, wallet. Tapos dito ko rin syempre ilalagay yung cellphone kung sakasakali. Tsaka kung ano ng mga importante nating gamit. Para madali lang natin siyang madudukot. Ayan. So, yan. Waist bag. Ayan. Ano rin siya? Waterproof. Para sa ganun, kahit mapadaan tayo ng ilog, ng sapa, ng falls, hindi mababasa yung gamit natin. Ayan. Okay. Susunod naman, syempre hindi pwede nating makalimutan yung bath towel natin. Pero yung manipis lang at maliit yung dala-dala ko para kasyang-kasya lang siya sa camping bag natin. And then next, yung damit ni Kuya, saka yung damit ko. Ganito siya, nirecycle ko yung plastic na Shein. Kasi, alam niyo naman, kailangan natin protektahan. Malay mo kasi yung bag, di ba, biglang mabasa. At least yung mga pamalit na gamit, hindi siya mababasa. Tapos, meron din ako dito, toiletry bag. Ayan, nandito na lahat ng toiletries namin. So, share ko sa inyo. Ayan, yung mga dadali namin, like yan, mga sachet lang. Sachet ng shampoo, sachet ng conditioner, sachet ng toothpaste. Ayan, para nga convenient dalhin. Tapos, nandito na yung ibang mga essentials or toiletries. Ayan, katulad yan yung napkins. So, pag kailangan ng magbanlaw, sakaling mag-swimming sa falls, at least, isang anuhan na lang siya. Diba? Isang hugutan na lang siya sa bag. So, dito yung mga pamalit, yung bath towel, saka yung toiletries. Ayan. Okay, yung susunod naman, ito naman yung tent. Ayan. Hindi pa kami sure kung yung pupuntahan namin is kakailanganin pa namin to. Pero just to make sure kung kailangan naming pahinga, and walang masilungan doon, at least meron kaming pwedeng higan. Ayan. Or pwedeng paglagakan ng mga gamit, di ba? So, napaka-convenient itong tent na to. Kasi, ang liit lang niya, pero, kasya na yung 2 to 4 na person. Ayan. O, di ba? Ang dali lang din yang i-set up, tapos ang dali lang din yang itiklop pagka kailangan nyo nang umuwi. Ayan, pag kailangan nyo nang mag-wrap up. And of course, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung ground mat. Ayan, yung parang banig-banig natin. Tapos, siningit ko na dito yung mga parang balabal. Pero actually, pwede yung gawing kumot. Kasi ako, hindi ko na iniisip na kailangan ng sleeping bag. Kasi ang plano lang naman talaga namin is parang mga day tour lang or saglit lang. Or if in any case na mag-overnight, hindi naman na kailangan na, alam mo yun, ilang araw na mag-stay. So yun. Tapos, just for security, dahil nga ginawin ako, ayan, nagdala pa rin ako ng extra kumot na medyo makapal-kapal kaysa dun sa balabal. So, yan. Yan yung tent, saka yung mga lounging essentials natin. Okay, so moving on sa next natin, i-empake. Actually, yan, medyo kalat-kalat pa kasi hindi ko pa talaga siya na-organize. Pero ito, this is for my tech rigs. Ayan. Since most of the time, mag-video-video nga tayo. Ayan, ito, kung makikita nyo to, pang-lock yan. Para kung sakasakali, diba, pwede natin itali yung mga importante nating gamit. So, ayan, may lock ako. Tapos yun nga, since mag-video-video tayo, kailangan natin ng mga cellphone protector. Pero, sa akin, most of the time, itong waterproof na cellphone protector ko, ginagamit ko to para lagayan ng pera, ng mga bills, ayan, saka ng mga ID, para kung sakasakali nga na mabasa yung gamit, at least protected siya. Ayan. 'Di ba? May pagka-seal proof pa siya. Tapos,
Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng power bank. Currently, ginagamit ko siya kasi malalobat na ako. Tapos, meron din akong monopod. Tapos, ito yung body strap na camera para, alam mo yun, freehand ka. Tapos, at the same time, nabibidyohan mo pa rin. So, ito ko lang ng maayos. Ayan. So, dito mo ilalagay yung camera. Tapos, ito, parang siyang naka-halter sa'yo. Ayan. Parang siyang bra or something. Parang parang baby carrier. Ayan. Tapos, nasa chest part mo yung nasa chest part to banda. Ayan. Yan yung cellphone mo or camera mo. Ayan. Diyan mo siya ilalagay. So, at least, diba, para kahit, halimbawa, nagluluto or may ginagawa ka, libre yung kamay mo, hindi ka na magkahawak ng gadget na pang video. Ayan, naka-body strap lang yan sa'yo. So, yun, makikita nyo naman yan kasi plano naman talaga namin is i-document talaga namin yung DIY excursion namin. So, ito yung nandito sa plastic bag is yung flashlight para kung sakasakaling dumating kami doon ng madaling araw. Ayan. Or nang gabihin kami, at least may ilaw. Tapos, nag-secure na rin ako ng adapter kasi yung charger ko, ganito siya. Ayan. So, just in case lang na iba yung power cord doon. Diba? At least may adapter tayo. Tapos, syempre, hindi pwedeng mawala ang Swiss knife. Ayan. Napaka-importante niyan kapag nagka-camp. And then, ewan ko ba, pero ako, hindi pa pwedeng mawala itong, ano bang tawag dito? Screwdriver. Ayan. Kasi, pag may kailangang i-repair sa mga tech-rigs ko, kailangang higpitan yung mga tornilyo, or kahit yung tornilyo ko siguro sa utak. Char. So, yan. Nakalagay lang siya dito sa isang lugar para at least pagka kailangan ko ng mag-document or mag-video or eto nga, kailangan ko ng cellphone protector, at least dito ko na lang siya huhugutin. Ayan. So, yan. Okay, finally, dumako na tayo sa paborito kong part. Kung nakikita nyo, ayan, ang ating food storage or yung aluminum bag. Ayan. So, alam niyo na kung anong ilalagay dyan. Syempre, andyan ang ating pagkain. So, maliit lang siya pero ang daming pwedeng ilagay dito. And sa nakikita nyo, marami rin siyang lagayan. Besides dito sa may aluminum part niya, meron din siyang side pockets. Tapos meron din siyang malaking pocket sa harap. Ayan. And kaya ko siya paborito, maliban sa, alam nyo na, syempre pwedeng lagyan ng pagkain. Dito rin nakalagay yung aking cooking set. Ayan. So, syempre, di ba, kapag bubundok, imbis na magdala tayo ng mga lutong pagkain na posibleng matapon, yan, magdadala ako ng cooking set. So, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Kakatuwa talaga to. And kung makikita nyo, akala nyo ang laki niya. Pero kasya-kasya yun dyan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya pagkakasya yun dyan. Pero, ito nga. Pakita ko lang muna sa inyo kung anong naman ang aking cooking set. O, diba? Meron pa siyang parang duffel bag. Ayan. Ayan. Ito siya. O, diba? Meron na siyang dalawang pan. So, yung first pan natin, tanggalin muna natin ito. Ayan. Ito yung first pan natin. Ito yung pwede yung pagprituhan ng itlog, ng hotdog, ng ano pa ba, ng mga delata nyo. Pwede yung initin. O, diba? So, yan. Dito yung handle niya. Ang galing, diba? Tapos, kapag pwede nyo na lang ganyan para at least serving plate na rin siya. So, kung saan mo siya niluto, yun na rin yung gagamitin mo parang serving plate. So, yeah. Next naman, ito yung may takip. Pwede ka ditong magsaing, pwede kang magluto dito ng may sabaw, like noodles.
Ayan. And then sa loob niya, ayan, meron siya yung parang ganito. Hindi ko pa ito na-uncover kung para saan talaga to eh. Pero feeling ko talaga pang sabaw. Ayun, diba? Pag gano'n ng sabaw. Kung sakasakaling magluto tayo ng noodles or ng ano ano. Siyempre kapag yung may mga hiniwa kang sibuyas, kamatis, bawang, ayan, meron siyang ganitong lagayan. Or pwedeng kainan din siguro. So, nakakatuwa pa dito, meron pa siyang spatula. O, diba? Nandito spatula. So, yan. Tapos, ganoon din, kung sakasakali, pwede mo din siyang ganyan, may handle. O, diba? Tapos, pwede mo na siyang pagsainan. So, balik na muna natin. Kasi, may share din ako sa inyo na talagang isa sa mga paborito kong gamit na pang-camping. Ayan. Parang nagbabahal-bahalan lang eh. Diba? Ayan. So, balik lang natin siya. O, diba? Sobrang bilis lang iligpit. O, diba? Ganyan lang siya. Sobrang bilis lang niya iligpit. Tapos yung next, syempre, kung may cooking set tayo, of course, meron tayong portable na stove. Ayan. So, ito nakakatuwa, di ba? Oh. Pag sinabing portable talaga, imagine mo naman gano'ng kalaki lang yan eh. Oh. Di ba? Unlike dun sa parang dating portable na stove na akala mo nakamaleta. Ito ang liit lang niya, oh. Kasing size lang niya yung kamay ko. Pero, pakita ko sa inyo kung paano siya siniset up. So, meron siya dito. Parang stand. Ganyan siya. And of course, syempre, hindi siya gagana kung wala kang butane. So, ito. Usually, 3 yung dinadala ko kahit one day tour lang kami. Just to make sure, kung sakasakali kasi na magutom pa at magutom kami, at least meron kaming way na makapagluto. And at the same time, hindi na namin kailangan magsunog-sunog pa. Or alam mo yun, yung gumawa ka pa ng campfire. At least ito, pwedeng dito na tayo magluto. Tapos, paano ba yun? Ayun, may para siyang lighter dito eh. Ayun, ito. Tapos, dito. Nakikita niyo ba? Yung parang, ayan, basta banda dito. May para siyang lighter. O, diba? Tapos, kapag liligpitin mo na siya, tapos ka na magluto, ayan, tiklopin mo lang yung nasa ilalim. Tapos, ganyan. Tapos, pwede mo na siyang ibalik dito sa box. O, diba? Ang bilis lang. Ang bilis lang iligpit. Ayan. So, balik na rin natin sa box tong cooking set natin. O, diba? Ang, ano ko eh, may pagkausip talaga ako. So, kahit ganito, hindi mo nga akalain na nagamit na to eh. Kasi kinikip ko pa rin talaga yung boxes kaya. Kasi nga, sobrang dali at organized siya kapag kailangan ko siyang ilagay dito sa food storage ko. Wait. O, diba? So, ganito ko siya nilalagay. Ganyan ko siya nilalagay. So, meron na ako ditong ibang mga food stock na dadalhin. Of course, hindi pwedeng mawala yung mga nilata. Hindi naman na ako nagdadala masyado ng mga foods. Kasi ang talagang pinupuntahan lang naman natin is yung lugar. So, parang hindi mo naman na kailangan magpa-engranding pagkain. Diba? Ayan. Diyan ko nilalagay yung dilata. And, saan kasi wala na akong balak magsaing. Kasi parang wala lang. So, ang alternative ko sa bigas is ito na lang yung tinapay. Tapos, ayan.
noodles. Ayan. Kung sakasakali. Lamang tiyan pa rin naman yan eh, di ba? Tapos, syempre, hindi pwedeng mawala yung pwede mong kainan. So, mangkok na yung pinili ko para in case nga na ganyan, kailangan natin ng may sabaw. Sobrang convenient. Or kung kanin, at least, ganyan na siya, diba? Gets nyo ba ako? Tapos, syempre, hindi pwedeng mawala yung fork and spoon. So, ito. Ayan, dito na siya nakalagay. So, lagyan na lang din natin siya dito. O, diba? Tapos, ito pa pala. Siyempre, naligpit na natin yan. Na-impake na natin yan. Dito sa may harap, ayan, may wipes. And of course, yung first aid kit natin, hindi natin pwedeng kalimutan. Nandiyan yung mga band-aid. And, ito, kung makikita nyo, meron akong tinabing mga garbage bag. Kasi syempre, kung ano yung mga dadalhin yung kalat dun sa bundok, iuwi nyo. Huwag na kayong mag-iwan ng kalat pa doon, 'di ba? Respeto natin sa lugar. So, yan, may alcohol, cotton buds, yung betadine nawawala, pero dapat may betadine yan dyan, tapos band-aid. So, yun. Di na ako nagdala ng sobrang grabing, first aid kit kasi hindi naman ako naglo-look forward na madidisgrasya kasi alam ko naman protected tayo. Pray tayo kay Lord na walang disgrasya. Tapos, besides dun sa mga garbage bag, meron din akong ganito para kung sakasakali yung mga hubaran na mga undies. Ayan, dito natin siya ilalagay. And then, of course, syempre, hindi natin pa pwedeng mawala yung dishwashing liquid. Plinastiko na siya para at least kung hindi natin nagamit lahat ng sabon, at least pwede pa natin siyang maitabi. So, yan yung laman nung sa harap. So, yung next naman na ipapakita ko sa inyo is kung paano ko na siya pagkakasyahin. Lahat ng pinakita kong gamit kanina sa iisang camping bag. Ayan. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-convenient. Ayan. Sige, ayusin ko lang muna to. By the way pala, muntik ko nang makalimutan kasi nakatabi siya. So, ito yung mga water jugs namin. Ayan. Since may amoebiasis or nagkaroon ako ng amoebiasis, kailangan meron akong sariling dalang tubig or mineral water. So, dito ko siya ilalagay. 2,000 millimeters each yan para kung sakasakaling ang kailanganin ko ng tubig sa pagluto. Tapos, ito naman, dito ko naman ilalagay yung tumbler ko, which is nakasabit lang sa akin to para kung sakasakaling nauhaw tayo or alam mo yun, pang replenish ng ating so, ganyan lang siya. Para, ito na yung dinadala ko kasi nga, para kung sakasakaling gusto kong magkape, diba, hindi ko na kailangan magdala ng iba pang cup. Ayan. So, tara. Pakita ko na sa inyo kung paano nga pagkakasyahin lahat ng gamit na pinakita ko sa inyo sa aking camping bag. Okay, so, pakita ko lang sa inyo very quick yung aking camping bag. Ayan. So, akala nyo ganyan-ganyan lang yan, pero sobrang daming mailalagay mo dyan. And this is from Herschel. Ayan. Sobrang tagal, ilang taon na ba? Matagal ko na siya talagang ginagamit, pero ayan, di ba, maayos pa rin siyang tignan. Ayan. So, papakita ko na talaga sa inyo for real na this time. Kanina ko pa sinasabi, pero papakita ko nga sa inyo kung paano magkakasya lahat ng camping rigs natin dito sa bag na to. Alright, so yung una kong nilalagay is yung bath towel. Ilalagay ko siya dito sa pinakalikod. Yung may parang compartment ba or something. Doon ko siya nilalagay. Ayan. Doon ko siya nilalagak. Tapos, next is yung mga damit niya namin. So, yun ako yung kay Kuya kasi nag-do sa akin. And, by the way, dalawa lang kami ni Kuya aakit ng
bundok. And favorite niya kasi talaga mag-nature tripping. Tapos, yung next na nilalagay ko is yung toiletry bag namin. And, ewan ko kung nabanggit ko na kanina. Pero kasi, wala pa kaming particular na destination talaga. Nag-google lang kami ng malapit na falls and bundok dito sa amin, sa San Mateo. And na-discover namin na sobrang dami palang pwedeng galaan or falls pwedeng puntahan. Kaya naisipan namin na mag-DIY excursion. Kaya namin sinabi ng DIY kasi pina-priority namin yung maging budget-friendly. Syempre, do-document namin for memories para, alam niyo yun, kolektado lahat ng mga good memories, di ba? Documented. At least pwede namin balikan anytime. So, ang next naman na nilagay ko is yung kumot. Tapos, lastly, syempre, life experience, di ba? Yung mga bagay na pwede mong may share. Maliban lang sa, alam niyo yun, puro trabaho, puro stress, ayan, diba? It's our chance para mag-unwind. So, kay kuya kasi, lagi lang siyang school, church, tapos ako, puro work, ayan. So, bigyan natin ng kahit isang araw para magkaroon tayo ng reset day. Ayan, hindi lang rest day, kundi reset day. So, yung next naman natin yung ilalagay is ito, ground mat. Kasi importante yun eh. Kapag nagkaroon ka ng reset, makakapagtrabaho ka ng maayos. So, yung next, yung tech rigs natin. Ayan. Lalagay ko lang siya dito para madali lang siyang hugutin. Diba? Para pag kailangan ko na yung camera strap or kailangan ko yung power bank, and at least mabilis ko na lang siyang mahugot. So, yun, diba? So far, nandito na yung damit, yung mga ground mat, yung tech rigs, yung toiletries natin, nandyan na siya. Pero tignan nyo naman, diba? Ang lawak pa rin ng space. Pakita natin na medyo malayo. O, diba? Tapos, sa side, dito ko ilalagay yung aking footwear. Lagay lang natin dito. Para madali na lang natin siyang hugutin. And then, since hindi pa naman namin susuotin talaga yung mga gloves, diba? At saka yung mga sombrero, alam nga naman kasing suotin namin kaagad din. Kunyari, papunta pa lang kami. Diba? Parang sobrang exciting talaga. So, nilalagay ko lang yan dito sa may harap na bulsa. Para madali lang din hugutin. Ayan, yung mga sombrero, gloves, at kung ano-ano. Ayan. Then, ano pa ba? So far, ayun lang. Ayan lang yung nakalagay. So, may space pa siya. So, kung sakasakali na may nakalimutan pa kami kanyang ilagay, at least, ayan, may pwede pa tayong lagyan. Tapos, yan, hihigpitan na natin siyang ganyan. And bago ko ito, ayan, bago ko ilagay ito, kinakabit ko na yung tent. So, pakita ko sa inyo paano para bit-bit na lang siya. O, diba? Yun na yung itsura ng ating camping bag. So, besides dyan, yung lagay natin ng water, yung food storage natin, of course, hindi natin pwedeng
kaligtaan yan. Usog natin para makita natin lahat. Ayan. And the next, of course, yung fanny pack or yung waistband. And pasensya na kayo sa ingay sa background, naguhugas bigla si Kuya ng plato. Ang galing. Ayan. Tapos, siguro ito, dali na lang namin. Kung sakali, pwedeng isiksik ko na lang or i-rearrange ko na lang siya ulit dun sa loob. Kasi feeling ko kakasya pa siya. Pero, ayan. Ganyan ang aming setup. So, yan na lang natin para mapakita ko lahat. Alright! So, finally, tapos na tayo mag-empake and sobrang na-excite na rin ako umalis mamayang madaling araw. And guys, kung meron kayong mga suggestion or pwedeng i-refer na mga lugar na pwedeng puntahan or may mga recommendation kayo na upgrade namin para sa mga camping rigs, ayan, please don't hesitate na i-message kami or mag-comment dito sa video na to. And looking forward ako na makasama kayo sa next na video namin kung saan isi-share naman namin kung saan kami pupunta. Kasi as of now talaga unsure pa kami kung saan yung specific namin pupuntahan mamaya yung madaling araw. Pero sana safe and mag-enjoy ang lahat. So yun lang. Kita-kits next time. Bye!